Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Senyorito, dito na lang kayo sa dati ninyong silid. Lagi po naming nililinis iyan, kasi yan ang bili ng yumaong doon. Baka daw po kasi maisipan yung bumalik dito. May halong lungkot na sabi ni Manang Alice. Salamat, Manang. Pwede niyo na po akong iwan dito. Sige po, senyorito, maiwan ko na kayo. Maligayang pagbabalik dito sa asyenda. Ani naman ni Manang Alice kasabay ng pagsilay ng kanyang matatamis na ngiti sa labi nito. Manang, nasaan po si Violet? Naisipan niyang itanong kay Manang Alice nang akma na itong aalis. Nasa silid niya po, senyorito, nagpapahinga. Kagagaling niya lang sa Manila, kaya siguro pagod na pagod iyon. Nasa dulo lamang na pasilyong ito ang kanyang silid. Sige, Manang, salamat. Walang anuman, senyorito. Sige na, magpahinga ka na. Ako'y pupunta ng bayan para mamalengke naman. Sakaling may kailangan ka, huwag ka mag-aatubili na tawagin ang mga kasambahay. At kahit si Violet. Ngiti lang ang naging tugon niya kay Manang Alice. Pumasok na siya sa kanyang silid. His room is still the same. Cream and white pa rin ang motif nito. At naroon pa rin ang kanyang mga dating laruan from 20 years ago. Maayos itong nakadisplay sa isang malaking glass cabinet. Walang pinagbago ang silid, maliban sa boses ng ina at ama na madalas niyang marinig sa loob ng silid na iyon. Ngayon ang nakakabinging katahimikan na lang ang namamayani sa loob ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, saka inilibot ang paningin sa buong silid. I'm home, Mom, Dad. Usal niya sa kanyang isipan. Marahan niyang inilapag ang kanyang backpack sa ibabaw ng kama. Ngunit parang kung may anong enerhiya ang nag-udyok sa kanya, napuntahan si Violet sa silid nito. Agad siyang tumayo at mabilis na pumunta sa silid ni Violet. Nakita niyang nakaawang ang pintuan, kaya pinihit niya iyon ng bahagya at akmang papasok. Ngunit natigilan siya sa nakikita niya. Nakita niya si Violet na hinuhubad ang damit nito at kahit ang maliit na saplot nito sa katawan ay inalis din nito. Para siyang ipinako sa kanyang kinatatayuan. Hubot-hubad si Violet sa kanyang harapan at tila wala itong pakialam sa kanyang paligid. Naglakad ito papasok sa banyo habang hindi niya matanggal-tanggal ang pagtitig dito. Balingkinitan ang katawan ni Violet. Pabilog ang dibdib nito. At idagdag pa ang makinis na kutis at tangkad ng babae at ang matambok na pangupo nito. Para siyang ipitom ng isang diyosa, an Aphrodite to be exact. Hanggang sa makapasok sa loob ng banyo si Violet, ay hindi pa rin ito sinasara ang pintuan. Sa mahinang hakbang ay sinundan niya ito at sinilip mula sa nakaawang na pintuan ng banyo. Nakababad ang babae sa loob ng bathtub. Masasabing napaka-perpekto ng mukha ni Violet. Her pointed nose, her luscious lips, na tila nag-aanyaya na halikan, at ang katamtamang laki na mabilog niyang dibdib. Bahagyang napaawang ang kanyang labi nang makita ang ginagawa ni Violet. Dahan-dahan na hinahaplos ni Violet gamit ang sabon ang dibdib nito. Tila ba nang aakit ito sa ginagawa nito? You look like a sneaking pervert. Sigaw ng isang bahagi ng utak niya. Agad siyang umalis sa kinatatayuan at mabilis na bumalik sa kanyang silid. Shit! Mura niya sa kanyang sarili. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili, lalo na ang nasa ibaba ng kanyang parting katawan. Nagwawala ito. This is ridiculous. Just ridiculous. Sabay hablot ng bath towel at pumunta sa banyo. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng malamig na shower. Shit! Muli niyang mura sa kanyang sarili. Nakaramdam ng kaginhawahan si Violet.
pagkatapos magbabad sa bathtub. Wearing black fitted pants and loose blouse, nakita ang puson at inilugay ang alon-alon at mahabang buhok, ay lumabas siya sa kanyang silid. Katahimikan ang sumalubong kay Violet paglabas niya ng silid. Naisip niyang baka nasa bayan si Manang Alice, kaya si Aya ang una niyang naisip na tawagan. Aya? Ngunit walang sumasagot. Aya! Muli niyang tawag sa medyo malakas na boses. Aya? Calling her twice is enough. Hindi siya sumasagot dahil wala siya rito. Isang malakas at baritonong boses ang nagpanginig sa kanya. Hindi niya kailangang lingunin ito. She already expected his arrival. Ngunit hindi niya inaasahan na mas mapapaaga ito sa kanyang inaasahan. Dire-diretso siya sa pagbaba ng hagdanan at hindi man lang magawang lingunin ang lalaki sa kanyang likuran. Dumiretso siya sa kusina, kumuha ng tasa at nagtimpla ng kape. Ngunit ramdam niya pa rin ang pagsunod nito sa kanya. You want coffee? Tanong niya dito nang hindi tumitingin sa lalaki. Oo, gusto ko. Narinig niyang tumawa ito. Balak mo bang ibigay sa akin ang kape nang hindi tumitingin sa akin? Anito. Ito yung kape mo. Sabay bigay ng kape. I don't use talking to stranger. I'm sorry. Aniya na may pang-uuyam sa tinig niya. Okay, I will introduce myself then. Sabay lahad ng kanang kamay kay Violet. I'm ang tagapagmana ng Velasco Group of Companies, Mr. Gregorio Velasco. Sumingit naman siya. Isang malakas na tawa naman ang pinakawala ni Greg at sabay iling nito. The Violet Caballero I was expecting to meet is a timid woman, but I guess I was wrong. Bahagya itong nagpakawala ng mapaklang tawa. A brazen woman. Yes, brazen. That's the best word to describe you, Violet Caballero. Na-disappoint ba kita? No, of course not. Mas lalo mo pa akong pinapainit. Ibinaba niya ang tasa ng kape at mariing tumitig sa mukha ni Greg. Hindi alam ni Violet kung maiinis siya kay Greg o sa kanyang sarili. This man makes her heart beat rapidly, even the first time she saw him at the funeral of late Don Ramon Velasco. His perfect jawline, the ash color of his eyes, the long pointed nose, and broad shoulder, at ang makapal na kilay, at ang maninipis at mapupulang labi nito. Siya ang pangarap ng bawat babae. Kung gaano kaganda ang pangangatawan nito at kagwapo ang mukha nito, ay kabaliktaran naman ito ang pag-uugali. She saw how he scolded some of Don Ramon Velasco's relatives nang salungitin sana ng mga ito ang pagpapalibing sa Don sa Forest Lake Memorial Park. Lahat ng mga kamag-anak ay walang magawa at sinunod ang gusto ng binata. Biniyahe pa mula Hacienda ang kabaong na matanda papunta sa Manila. It makes her mad. Ngunit sa kabilang banda ay naiintindihan niya ito. Gusto lang nito na isama ang Don sa libingan ng magulang at lola nito. Kahit pa ang gusto ng Don na sa Hacienda ito ilibing, ay wala na rin silang magagawa pa. Naramdaman na lang ni Violet ang pagkabig nito sa kanyang baywang at nang idiin siya nito sa pader habang ang isang kamay ay nakatutok sa kanyang ulunan. Hindi ko alam kung anong meron ka. Bakit ito ginagawa ni Lolo? Sabay lapit na mukha nito sa kanya at mas lalong idiniin nito ang kanyang sarili sa kanya. I don't know either at wala akong balak na alamin. Tila naman nagwawala ang puso niya sa kanyang dibdib. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok. Lalo pa at ramdam niya ang mainit na hininga nito sa kanyang mukha at nanuod sa kanyang ilong ang natural na male scent nito. Stop playing dumb, Violet. Not with me. Sabi niya habang nakakuyom ang panga nito. Are you accusing me of something, Mr. Velasco? Bakit, Violet? Hindi ba? Pabulong nitong sabi sa kanya. Hinarang ni Violet ang dalawang palad sa dibdib ni Greg at bahagya itong itinulak. Ngunit sadyang mas malakas ang binata kaya mas lalo pa siya nitong hinapit at idiniin. Wala akong obligasyon na ipaliwanag sa iyo ang pagkatao ko, Mr. Velasco, and you don't have the right to judge me.
Tuwid niyang sinalubong ang mga titig nito sa kanya. Simply because you don't know me. Mariin niyang sabi rito. Talaga? Yes, Mr. Velasco. So get off of me. Mariin niyang sabi sabay tulak sa binata. Ngunit bago pa man siya makawala ay tuluyan na nitong siniil ng halik ang kanyang mga labi. Isang matigas at magaspang na halik iyon. Napaungol naman si Violet at nagpapalag si Violet sabay iwas na mukha nito. Ngunit patuloy pa rin ito sa paghalik sa kanya at mas lalong diniin ang katawan nito sa kanya. Ito ay hindi dapat maging isang magaspang at mahirap na halik. Ito ay dapat na maging matamis at memorable sa kanya dahil ito ang unang halik niya. Hindi na siya pumalag pa. Hinayaan niya na lang ito sa ginagawa nitong paghalik sa kanya. She feels tired and drained emotionally. Malayang namamalisbis ang mga luha ni Violet mula sa kanyang mga mata at dumadaloy sa kanyang pisngi. Naramdaman niya ang pagtigil ni Greg sa paghalik sa kanya at marahang inilayo nito ang sarili mula sa pagkakadikit sa kanilang katawan. Violet, I'm sorry. Pabulong na sabi ni Greg sa kanya. Isang malakas na mura naman ang pinakawalan niya. Ang kaninang hikbi ay naging hagulhol. It is supposed to be a sweet and memorable kiss. Napamura naman siya. I hate you. I hate you, Greg Velasco. I hate you. Walang hiya ka. Manyak ka. Walang hiya ka talaga. Sinira mo ang first kiss ko. Nanlaki ang mga mata ni Greg sa hindi makapaniwala sa narinig. You came here to judge me and criticize me without even knowing me personally. Damn you! And you even stole the first kiss that I was supposed to give to my future husband. You asshole! Sabay duro niya kay Greg. She wants to slap and kick Greg at the moment. At kung pwede lang sana isambunutan niya ito. But she restrained herself for the sake of the late Don Ramon's memory. Dahil pakiramdam niya ay nandun lang sa tabi nila ang yumaong Don. At nakikita nito ang eksenang ginagawa niya. At naririnig nito ang pag-uusap nilang dalawa. Taas-baba ang dibdib ni Violet sa sobrang pagbigil habang nakatitig sa hindi makahumang mukha ni Greg sa kanyang harapan. Confusion ang nakikitang rumihistrong reaksyon sa mukha ni Greg. Alam ko ang rason kung bakit umuwi ka dito. Dalawa lang naman ang rason kung bakit ka pumunta dito. Ang yayain akong pakasal o kukunin mo ang hasyenda. Sarkastiko namang tumawa si Greg. Good, Violet. So hindi na pala ako mahihirapan pang ipaliwanag sa iyo ang lahat. Since you already have an idea at naipaliwanag na sa iyo ni Attorney Vasquez. Oo siya. Maari mong makuha ang buong hasyenda pero hindi ako magpapakasal sa iyo. Wika niya sabay talikod dito. She was about to come up the stair nang marinig niya itong magsalita. It's settled then. I will sell this hacienda to the Senator Ibarra. I heard he wants to build a casino and golf course dito. At ang hacienda ang nakita niya magandang location para doon. Mariin siyang napakapit sa hamba ng hagdan at muling bumaling kay Greg. Ikaw, hindi lang basta judgmental at masungit, but also a heartless asshole. Mariing napabuntong hininga naman si Greg, sabay kibit ng balikat nito. Think whatever you want to think about me, my Violet. You don't have a choice but to marry me. If you truly have a heart for the people of this hacienda, then pakasalan mo ako. Mariing salita ni Greg. Mawawalan sila ng tirahan at trabaho. And I bet, hindi yun maaatim ng konsensya mo. Pakasalan mo ako, Violet. Pakasalan mo ako. May diin ang bawat salita na lumalabas sa bibig nito sa mga huling katagang sinasabi nito. Matiim niya lang tinitigan si Greg. Wala na siyang sasabihin pa. She is drained. Hindi alam kung ano ang gagawin. Nahahati ang isip niya para sa sarili at sa mga tauhan ng hacienda. Pumasok siya sa kanyang silid at malakas na ibinalya ang pintuan pasara. Sabay bagsak ng katawan sa kanyang higaan at tinakpan ng unan ang mukha sabay hagulhol. Walang hiya ka. Walang hiya ka talaga, Greg. Walang hiya ka talaga. Sigaw niya habang nakatakip ng unan ang mukha niya. Ang hinayupak na yon.
Ramdam na ramdam niya pa kanina ang paghalik nito. His hard and erect manhood na tumatama sa puso niya. Iniinis siya nito habang pinagdanasaan ang pagkababae niya. Muli niyang ipinikit ang mga mata at kinalma ang sarili. Violet, halika. Ito ang aking apo na si Greg. Turo ni Don Ramon sa larawan ng batang lalaki. Gusto ko pagdating ng tamang panahon ay ikaw at siya ang mangangasiwa ng lahat ng aking ari-arian. Maging ang hasyendang ito. Kaya mag-aral ka na mabuti, ha? Sabay gulo ng maikli at alon-alon niyang buhok. Sige po, Lolo. Pero baka hindi ako magustuhan ng apo po ninyo kasi hindi po ako marunong mag-Ingles. Nakasimangot na sagot naman ng batang si Violet. Magugustuhan ka niya. Ako ang bahala sa'yo. Isang alaala mula sa nakaraan. Para pa siyang narinig ang boses ni Don Ramon. Na mga oras na iyon, mas lalong lumalakas ang pagkagulhol ni Violet mula sa munting alaala na nakaraan ni Don Ramon. Tulalang sinundan ni Greg ang pagtakbo ni Violet paakyat ng hagdanan, papunta sa silid nito at bahagya pa siya napapitlag sa lakas ng pagbalya nito sa pintuan na umeko sa loob ng mansyon. Napakawalang hiya mo, Greg. You jerk. Inis na kastigo niya sa kanyang sarili. I hate you. Walang hiya ka. Isa kang manyak. Walang hiya ka. Sinira mo ang first kiss ko. Muli na naman siyang napamura. Tumilapon ang upuan sa gawa sa ratan sa pagsipa nito dahil sa matinding inis sa sarili. Ninakaw mo pa ang unang halik na dapat kong ibigay sa magiging asawa ko. Walang hiya ka talaga. Napahilamos ang palad niya sa kanyang mukha. Umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga katagang binitawan ni Violet sa katatapos lang nilang pagtatalo. Anong ginawa mo, Greg? Anong ginawa mo? Inis na tanong ni Greg sa kanyang sarili. Nadala siya sa kanyang emosyon, lalo pa at nang makita niya kanina si Violet. Paglabas nito sa kanyang silid, ay ang Violet na walang saplot sa loob ng kwarto nito ang kanyang nasa isipan. Kahit pa sabihing nakadamit na ang dalaga ay tagus-tagusan pa rin ang tingin niya dito. Para niyang nakikita ang kabuuan ni Violet na hubot-hubad. He is not a pervert, alam niya iyon. He is Greg Velasco. At halos lahat ng kababaihan ay gusto siyang makasama. Normal lang naman siguro na makaramdam siya ng libog kay Violet dahil lalaki siya. Lalo pa't nakita niya itong hubot-hubad kanina. At napamura na naman siya. She has a perfect body that every man wish to bed. At hindi pagsasawaan ang kininang paulit-ulit. Masisisi ba niya ang sarili niya na pagnasaan ito? Senyorito Greg, tawag pansin ni Manang Alice sa kanya. Bahagya siyang napapitlag sa gulat nang biglang magsalita si Manang Alice. Manang kayo po pala. Kinuha niya ang tumilapon na rattan chair na tumilapon dahil sa pagsipan niya at ibinalik iyon sa kusina. Dinala ni Manang Alice ang mga pinamili nito papunta sa kusina habang kasunod nito ang dalawang katulong sa mansyon na mayroon ring mga bitbit. Bakit parang ang dami naman yata nitong pinabili ninyo, Manang? Anong meron? Takang tanong niya kay Manang Alice. Naku, senyorito, kaarawan ngayon ni Violet. Nakalimutan niya ata. Dahil parang wala ata kanina sa isip ang batang yon pagkagaling niya sa Manila. Kaya susurpresahin na lang namin siya. Kaarawan? Kunot noong tanong naman niya. Oo, senyorito. Ika-26 na taong gulang na niya ngayon. Dumating yung batang yan dito noong 5 taon pa lamang siya. At sa kasamaang palad, binawian naman ng buhay ang ina niya. Pagkukwento naman ni Manang Alice sa kanya. Habang iniisa-isa nitong nilalabas mula sa mga bayong ang mga binili nito mula sa bayan. 10 taong gulang pa lang iyan nang binawian ng buhay ang ina. Kaya sa awa ng Don ay kinupkop at itinuring na apo. Nakalaunan ay napamahal na din sa mga tao dito. Dahil sa likas na madaldal at napakaprangka. Kaya nga lang, 26 na taong gulang na. Pero wala pang nobyo. Di ko nga maintindihan eh. Maganda naman at may umaaligid na mayayaman na binata na naliligaw. Pero talagang ayaw. Mas gustong kasama ang mga trabahador at mga pananim dito sa hasyenda. So wala palang magiging sagabal sakaling pakasalan siya ni Violet dahil wala itong boyfriend.
sa isip naman ni Greg. Ngunit isang bahagi ng pagkatao niya ang nalungkot. Sa kaalamang naging pareho sila ng karanasan. Kapwa silang dalawa na ulila sa magulang sa parehong edad. Nagising si Violet sa malakas na katok mula sa pintuan. Agad siyang bumangon na mapansin ang kadiliman ng paligid. Gabi na pala. Sa isip naman ni Violet. Kinapa niya ang switch ng lampshade sa kanyang ulunan. Agad naman nagkaroon ng ilaw sa loob ng silid. Sapat lang ang liwanag nito upang maaninag niya ang animoy bulto ng tao sa paanan ng kanyang higaan. Muli niyang kinapa ang isa pang switch upang magkaroon ng sapat na liwanag sa loob at upang mapagsino ang taong pangahas na pumasok mismo sa loob ng kanyang silid. Ngunit halos mapatalon siya sa gulat nang sa wakas ay bumadha ang liwanag sa kabuuan ng kanyang silid. Napasandal si Greg sa dingding at naka-cross arm sa kanya. "Anong ginagawa mo dito?" Pasinghal na tanong niya dito. "Gigisingin ka. It's already 7 in the evening at oras na ng hapunan. Lumabas ka na, hindi ako gutom." "Huwag mong hintay na kalad ka rin kita palabas ng silid na ito, Violet. Lumabas ka na dahil nakahanda na ang hapunan," sabi ni Greg sa may pagbabantang tinig. "Who are you para manduhan mo ako?" Napangiti naman si Greg. "Your future husband, my dear Violet." Hindi mangyayari yun, Mr. Velasco." "Mangyayari yan, Violet. Gustuhin mo man o hindi, ay mangyayari yon." Tila sasabog naman ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya maikakaila sa kanyang sarili ang epekto ng binata sa pagkatao niya. "Get lost," mariin niyang sabi rito. "Gusto mong kalad ka rin kita." Bahagya siyang kinakabahan sa nakikita niya sa mukha ni Greg. "Fuck you, Greg. Fuck you. I would love to, Violet. Fuck me then. Baka gusto mong unahin natin ang honeymoon bago ang kasal. And fuck each other right here and right now." Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Violet. Lalo pa at unti-unting lumalapit sa kanya si Greg. "Huwag kang lalapit, Greg. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit."